Nagpipiesta baga niya, Mr. Maravillas, ngayon yung mga critics ng ating Pangulo, lalo na yung mga pro-China. Kasi lumalabas, hindi magkasundo yung ating mga officials, lalo na si Executive Secretary Lucas Bersamin, na ngayon na kinontra ni Gibo. Di magpiesta-piesta sila, itong mga pro-China. Normal naman po ang ganon, na minsan, tao lang po nagkakamali, sabihin pa mga officials yan ng ating gobyerno. Ang importante po, yung pagkakamali, itinama agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And ngayon nga po, sa pamamagitan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, itinama yung unang statement po ni Executive Lucas Bersamin na yung nangyaring ayungin incident po ay isang aksidente at misunderstanding lang. And in fact, matapos mga kababayan na makausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mismong mga sundalo, di ba binisita niya with Defense Secretary Gibo, yung mga tropa natin sa Westcom, itinama niya kaagad yung naging unang statement po ni Lucas Bersamin na misunderstanding lang at aksidente yung nangyari, hindi sinadya. Sabi ng ating Pangulo, intentional niya, illegal yung ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating tropa at matigas yung kanyang mga pahayag. Kailanman niya hindi tayo magpapaapi. Kailanman niya hindi tayo magpapaapi, sabi ng ating Pangulong Bongbong. So, hindi dinidi-escalate ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi sinosustain niya yung paninindigan na ilalaban natin sa tamang pamamaraan ang ating sovereign rights. Madaling sabi, mali yung naging statement ni Bersamin. Siguro, hindi siya authorized na magsalita in interview ng palabas siya ng statement. Pero ang importante mga kababayan, itinama na ngayon kasi tama yung statement ng isang defense analyst, si Antonio Custodio. Sabi niya, calling Ayungin incident an accident sends the wrong message. Ayan po. Executive Secretary Lucas Bersamin toned down rhetoric on the recent clash between Philippine troops in Chinese Navy personnel near Ayungin Shoal could be used by Beijing against Manila. Sabi po ni Defense Analyst and Military Historian Jose Antonio Custodio. Kasi sinabi ni Bersamin, who chairs the National Maritime Council, na yung Ayungin incident daw po could probably be a misunderstanding or an accident. So sabi po ni Custodio, there is so much damage to that because remember, ang tingin ng Chinese sa atin, duwag. Yan ang tingin nila sa mga Pilipino, sabi ni Custodio. So isipin ng mga inchik, duwag tayo. Do not explain for the Chinese. Yung messaging dapat, despite China's provocations, we remain steadfast in defending our country. Sabi po ni Antonio Custodio, so tama po siya. And that's the reason why mga kababayan, after na magbisita yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, sa Westcom, itinama na niya ang pagkakamaling yon. And kanina nga po, nagpa-press ko na rin si Gibo Teodoro. Unahin ko yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pag pinakinggan mo po, kontra sa naunang statement po ni Bersamin. Iyan po siya mga kababayan. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident.
So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace, to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. So yan po ang matigas na pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yung pagkakamaling yon, sa naging statement po ni Bersamin, binigyan pa ng diin ngayon sa naging papreskon ni Secretary Gibo Teodoro. Sabi ni Gibo, it's not only a simple misunderstanding. Gibo slams China's illegal use of force in Ayungin. So sabi diyan, Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. said the government made the conclusion following President Ferdinand Marcos Jr.'s visit to Western Command or Westcom on Sunday, where he met with the soldiers involved in the rotation in resupply or RORE mission hijacked by China's Coast Guard. So sabi niya, we see niya the latest incident in Ayungin not a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission, sabi po ni Teodoro. So, direkta niya mga kababayan na kinontra yung unang sinabi ni Bersamin. Ngayon, ito yung kinakantsawan ngayon ng mga anti-Marcos. Nagkakagulo na niya. Sabi ni Bobby Tiglao sa kanyang column po sa Manila Times, wala na niya tayong leader. Matindi. Si Mr. Sasot, ganun din yung mga statement. Yan sabi ni Bobby Tiglao, we have become a leaderless nation niya. Ito naman yung post ni Mr. Sasot. Magtatanga-tangahan tayo. Bersamin press call, de-escalate. Then, the ex-US Navy gets interviewed by ABS-CBN advising caution against de-escalation. Gibo then held his own press call contradicting Bersamin. Gibo aligns with the ex-US Navy. Magtanga-tangahan tayo not to know what is really happening. Magtanga-tangahan tayo like Aguinaldo. Tuwang-gawa sila, mga kababayan, pag nagkakamali yung tao. Wala man pong perfecto. No one is perfect in this world. We're just human beings. And to admit a mistake, mga kababayan, to admit a mistake is commendable pa nga po. Ang masama po, yung nagkamali ka na, pinanindigan mo pa yung pagkakamali mo, tulad ng pagpakulong kay Laila de Lima. After 6 years o 7 years nga po, napatunayan, nagawa-gawa lang yung kaso, nakalabas si de Lima ngayon, mga kababayan. At ang sabi ni de Lima, mananagot ang dapat managot, managot. Re-reach back si de Lima, mga kababayan. Yun ang mali, na yung mali, yung ang masama, na yung mali, alam na niyang mali, na-discover ng mali, pinanindigan pa yung mali. Di ba? Pero yung ating administrasyon, pag na-realize po na mali, tinatama. Kaya nagpa-presscon po si Gibo at nagpalabas ng statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito ang pagtatama sa kamalian po. Hindi karuwagan at hindi din po hindi nakakahiya yung pag nalaman mo, na-realize mo na mali yung unang mong ginawa, unang mong pinalabas na statement at itinama mo. Hindi po yun nakakahiya. It is commendable pa nga kasi marunong kang tumanggap ng kamalian. May mga kasabihan tayo dyan, mga kababayan. Sabi nga, a man must be big enough to admit his mistakes, is smart enough to profit from them, and strong enough to correct them. Sa mga strong people lang po, and smart people, at totoong lalaki, man enough. Hindi tulad ni Mr. Sasot, na isang man nagpapakilawalang woman. Di ba? Misrepresentation.
Kaya tawag ko sa kanya para hindi malito yung mga tao, Mr. Sasot. Nakabihis siya ng pambabae. Pero ang tawag ko sa kanya, Mr. Sasot, kasi lalaki siya. Yung kamalian sa kanyang pagkatao, hindi niya ma-admit he's not man enough. He's not smart. He's not strong enough na akuin ang isang kamalian. Sabi dito sa kasabihan mga kababayan, ulitin ko, basahin ko sa inyo. A man must be big enough to admit his mistakes, is smart enough to profit from them, and is strong enough to correct them. Ano pa ang kasabihan about mistakes? The secret of success lies in realizing one's mistake, understanding where one went wrong, and taking steps to rectify that mistake. Mga successful na tao, marunong kumilala ng pagkakamali. Kahit yung mga scientist po, ilang beses yung mga scientists and inventors na nagkamali. Some hindi lang 100 times, 1,000 times before nila na-discover yung tama. Di ba? Hindi lang sila tumitigil para ma-perfect yung kanilang invention. Mali-mali muna. Di ba? Ganun ang buhay sa mundo. Sabi ko nga, ang masama po, yung may namatay na 20,000 sa AJK, na alam nating mali, ayaw tanggapin nilang mali. Pinaninindigan nilang tama. At ngayon, nakalabas na si Laila de Lima. Ha? Kaya sabi ni Laila de Lima, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan ninyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libu-libong mga Pilipino ang pinaslang nila noong nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga, hindi pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Isa po ako sa mga nakadanas niyan nang walang katuturang pagpapakulong. Nakalabas po finally. Pero nakulong siya for 6 years. Isang matapang na babae, di tulad po ni Pacquiao, ni Bantag, ni Tebes, ayun, nagtatago po. Si Laila, babae, Laila de Lima, nagpakulong. O ngayon, yung mga Duterte po at mga supporters, aakuin nila yung pagkakamali? Hindi po. Paninindigan nila ang kanilang pagkakamali. Sasabihin nila tama. Yung husgado na yung nagsabi na mali kayo. Gawa-gawa lang yung kaso. You see? Inimbento lang. Pero ito po na naging pronouncement ni Lucas Bersamin na kinontra ni Gibo, pinalaki ninyo agad na mali-malian niya yung Palasyo Malacanang. Hindi kayo nagkamali. Buti nga yung Palasyo Malacanang, itinatama yung mali. Balikan natin yung kwento. Tungkol sa Rore na sabi ni Lucas Bersamin, i-announce daw. Sabi ni kinontra naman po ni Gibo, hindi niya i-announce. O di ba? Ibig sabihin, yung ating mga security officials, kasi wala mang background na gano'n. Abogado, justice po siya, Supreme Court Justice. Iba naman yung expertise ng ating mga security officials. So, itong pagkakamali ni Lucas Bersamin, siguro, sir, next time, before kang huwag nagmamadali sa pagpapalabas ng mga statements. Sabi baga sa kanta, wise men say, only fools rush in. Only fools daw, yung mga mangmang ang nagmamadali palagi. So, anyway, hindi ka man matawag ng mangmang kasi Supreme Court Chief Justice ka nga po dati. Kaya lang, sabi nga po, pantas ka man at di lang paham, mayroon ka ring hindi alam. So, ipaubayan natin po itong pagdating sa mga security concerns. We have our security officials. Sila yung dapat na magsasalita. Ikukonsulta natin
sa kanila kasi sila yung malawak yung pagkaunawa. Kanya-kanya tayong expertise, di ba? So anyway, ganun talaga, nagkamali. So sabi ni Gibo, after our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have come to a conclusion na niya that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Meanwhile, Teodoro said the Philippines will continue in carrying out RORE mission on a regular basis but will no longer announce its schedule. Sabi niya, we reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea, sabi po ni Gibo. Kasi sinabi po ni Lucas Bersamin last week na i-announce daw, yun na pag-usapan daw sa council meeting, maritime council meeting, pero subject to the approval niya ng ating Pangulo. So ibig sabihin, dinis-approve yun ng ating Pangulo. Kaya ito na yung naging statement po ni Gibo. Ayos na tayo pa, mga kababayan. Hindi kayo uubra sa mga pangangantsaw ninyo, nakala ninyo sa sarili ninyo, napakarurunong ninyo at mga perpekto kayo. Tingnan nga ninyo yung sarili ninyo. Yung sarili nga ninyo, isa ng pagkakamali. Di ba? Tangka, lalaki ka, magdamit kang babae, isa ng pagkakamali yon, mga kababayan. Ibig sabihin, di mo kilala yung sarili mo. At yung pagkakamali, ayaw mong itama. Di ba? Sinong maniniwala sa ganong mga political analyst na hindi mo nga maayos yung pagkatao mo, yung bansa pa? Sarili mo nga hindi mo maintindihan, yung bansa pa? Maniwala sa'yo. Di ka nga naniwala sa sarili mo na isa kang lalaki. Paano maniniwala yung mga mamamayang Pilipino sa mga sinasabi mo na unang-una, sarili mo, confused ka? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.